Mga mamahaling sasakyan ng pamilyang Diskaya hukumpiskahin na. At ito isang congresswoman na nagpapaulan ng pera, viral ngayon sa social media. Ang tindi nito. Grabe to ha. At ito, Senator Ping Lacson may pasabog sa DPWH engineer na nagsusuhol ng pera dito kay Congressman Libiste. Tindi ng mga pag-uusapan natin ngayon. Nung nakaraan, hindi ko mabigkas-bigkas yung kukumpiskahin. Eto nga talagang iimbestigahan at di umano kukumpiskahin na yung mga luxury car ng Diskaya family. Kamakailan lang nga ho nag-viral sa iba't ibang social media platform etong mapatungkol sa Diskaya. Dahil sa isang interview ho nila kay Julius Babaw na mayroong silang mga mamahaling kotse. But one, but twice. Mali pa yung English ko Hindi lang isa, hindi lang dalawa, at hindi lang 10. Kundi sandamukal na mga luxury car. No? At yun nga po ang nabulgar sa sambayan ng Pilipino etong at inamin din sa bunganga pa mismo ng galing ni Sara Diskaya na ang sikreto ng kanilang pagyaman ay dahil sa pagiging DPWH. Kaya ngayon kini-question etong tawag dito ng mga netizen etong pamilyang Diskaya. Na baka etong yaman nila ay eto pa yung mga nakaraan pang mga taon sa mga kontrata nila dito sa mga flood control na to. Na ngayon ay hinahanap ng taong bayan dahil wala. Yung iba, kumuha lang ng pondo pero wala naman talagang nagawang flood control. At yung iba talagang gumawa naman ng flood control kaso sira-sira na ngayon. Oo, at ngayon yung kay Saldico pa rin, no? Asan na nga ba? Patuloy pa rin pong hinahanap etong si Saldico. Asan ka na, Saldico? Hanggang ngayon hinahanap pa rin po siya ng taong bayan dahil hindi pa po siya nakikita kahit kanyang anino na kailangan niya na pong magsalita dahil siya lang ho ang makakasagot ng mga problema dito sa flood control. Tapos mamaya nagsalita na si Saldico tapos sasabihin ni Saldico, panibago na naman pong pambubudol yan. Buti na lang po, matalino po mga tao, alam na po nila. Baka ganyan na naman ang sabihin ni Saldico pag na-interview siya. Ang tandaan niyo yan Okay, dito tayo. Panoorin ho natin na itong interview sa Bureau of Custom na iimbestigahan nila ang mga Bureau Custom ba? Wait lang tignan natin Bureau of Custom ata to. Yan, tignan natin yung yan Asan na yan? Bureau of Custom, no? Na di umano kukumpiskahin etong manumaliyang mga sasakyan ng pamilyang Diskaya. Wait lang, ayusin lang natin tong ating kasi parang hindi makita sila, no? Parang hindi makita etong si Manong Ted. So iangat lang natin ng konti at babawasan natin dito para hindi tayo matsyupulangkot kasi baka mamaya bigla tayo matsyupulangkot dito. So ito, pasok! Nasa ating linya ho ngayon mga kapatid, ating pong gambalain kahit na po pista opisyal si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs. Magandang umaga po, Commissioner, at salamat sa panahon kahit na pista opisyal. Salamat, sir. Magandang umaga rin po, Sir Ted, Ma'am Maricel. Good morning po. At sa ating kababayan. Opo, salamat sa panahon. Ito ho muna si Maricel. Go ahead, Maricel. Good morning, Commissioner. Sir, ididiretso ko na dun sa mainit-init na, hindi pala mainit-init, mainit talaga na balita. Ano po, yung tungkol po dito sa mga Diskaya. Kasi lumabas po yung kanilang mga panayam, etong sina Sara Diskaya, yung pong contractor, na nasa 4 na po pala, 40 yung luxury cars nila na nakapark. Ito po ba
Anong plano po ng Bureau of Customs? Ganun po, mahaba ho talaga storya ho niyan. Marami po mga na-raid na bago po ako dumating, mga 6 hong car exchanges, hindi lang po yung naririnig natin lagi na Autobolt, Autocam, meron pang R33. Way back 2023 pa ho yan. So ngayon po, ang ginagawa po natin, dahil kakakuha ko pa lang po ng aking legal team last week, nagpapasalamat naman ako dyan, So, naiparelease na po natin yung 30 po dun sa 600 plus po mga sasakyan. Kaya lang ho, tinitingnan ko rin ho, siyempre upang hindi po maulit yan, kung bakit nangyari yan, kasi napakatagal po niyan, 2023 po yun, So, bilang balita po dun sa ating mga kababayan, sa tanong niyo po, meron na pong 30 na naparelease po tayo, subalit marami pa ho tayong dapat ipahabol. Yung mga locally purchased naman, yung iba nga po, nagpaparepair lang pala dyan na, kumbaga na hostage dyan sa area. Iniisa-isa ho natin yan. Subalit, again, hindi naman po ito alibay. Sir? Daming sasakyan, no? Sir, mawalang galang na ha. Gusto lamang po kasi namin sana mag-zero in doon po sa kaso. Yan, no? Tingnan mo yan. Rolls-Royce. Tama ba? Tama yung bigkas ko. Yan, no? Magkano yung isa niyan? Milyones yan. Kung mga diskaya. Ito po yung contractor na involve. Yun pong 4 na po na luxury cars na 4 na naipakita po nila dun sa mga... Ang tangina, 40, 4 na po. 40? Hindi ba ako nagkakamali? Hirap ako umintindi ng mga malalalim na Tagalog eh. Biruin mo yun. Tangina, saan mo kukunin yun? Perang yun. Panayam. Ito po ba ay ano po ang plano ng Bureau of Customs? Ito po ba ay sisilipin din natin? Opo. Ma'am, yung mismong particular ng Diskaya, to be honest, siyempre, sa dami po niya. Hindi ko po nakita yung mismong detalye niya. Subalit, titignan ko po yan kagad o bukas pag meron akong pasok kami. Along with the other consignees or owners dyan sa area. Himay po natin yan. Again, yung Grabe, of course, hindi naman po dapat palabasin lahat for the sake of the pressure na ilabas yan. Yung mga dapat namang merong violation dyan, of course, dapat panagutan po yan. Yan o, yung artista ban na yan, magkano na agad dyan? Yan o, yung puti na yan o, mahal niyan guys. Ilang milyon yan. Tanginan, lupit. Saan mo nakuha yung pira? At saka, eto lang ha, huwag ho tayo mag-focus din ha. Kung halimbawa man no, na-involve talaga tong Diskaya family nito sa issue ng flood control, huwag tayong basta-basta mag-focus sa sasakyan lang. Kundi sa buong ari-arian ho nila. Kasi mahirap po yan tawag ho dito, unang-una, yung sasakyan, baka isa lang yan sa mga collection nila. May mas matitindi pa dyan. Yan ang mahirap dyan. Dapat naman po maparilis po natin. Yan naman po sa Diskaya. Tingnan ko po particular po yan. Hindi ko po nakita yung detalye po mismo ng yung consignee po na yan or owner po na yan. Okay, ganito. Ganito, kalaruin ko lang, Maricela. Parang, Yes, sir. kasi parang medyo merong pagkakaiba ng sagot si Com. Ito, yung binabanggit ni Commissioner Nepomuceno, yung mga nagbebenta ng mga mamahaling sasakyan, kumbaga sa gray market kung tawagin, na nagkaroon na po ng pagsalakay dati, taga-customs, kung saan po may mga claim dito ng smuggled, may mga claim dito ng mga undervalued, may claim naman ng mga legally purchased, pero hinahawakan pa rin ng customs. So ito yung inyong binabanggit, ano po ha? Opo. Naikapo ninyo ay ngayon inyo na pong sinusuyod at inaalam ilan ba talaga dito ang smuggled, ilan dito ang undervalued at ilan po yung legal, Commissioner? Tama po. Since 2021 po yan. Po. Okay, ngayon ito pong separate na issue na ito pong kung inyo pong napapanood ang mga balita, pangalan Diskaya please. Opo, kung saan po naman, all right, ito pong pamilya nila Diskaya na may-ari umano ng ilang pong mga construction companies, and then ito pong si Sara Diskaya
na tumakbo pong mayor ng Pasig. Bago po maghalala, nagkaroon po ng mga features sa kanilang buhay at doon po, hindi naman maitatanggi na kanila pong ipinapangalandakan ang kanilang koleksyon sa mamahaling kotse. Okay. Ngayon, kung panonoorin natin ang video, meron po silang mga, kumbaga, ang tawag dito ng mga iba, mga mamahalin na hindi naman dito binili kasi walang mga dealer. Yung iba mga dealers hindi nagbebenta ng ganito. Kagaya po ng Rolls-Royce na Cullinan model na grabe. ang sinasabi po, ang loob nito Hermes pa na mga klase po ng mga ginamit na mga leather seats. Ang dami po nito, 40 ito. Ang tanong po ng iba is that kung ang customs dati-rati pa madalas mabilis mag-issue ng letter of authority para puntahan yung mga bahay ng sinasabing nag-aari ng mamahaling kotse para alamin kung nagbayad ba yan ng meron ba certificate of payment sa custom yan? Yan ba, saan mo ba binili yan? Paano pumasok yan? Saan pumasok yan? Dito ho sa mga diskaya, ano pong balak po ng inyong kagawaran, ng inyong bureau? Ganun po. Iba ho pala yung pinag-usapan po natin. Sorry po. Ganun po. Since na-open naman po yung informasyon dyan, patitignan ko po kagad, makakaasa po kayo. Subalit Manong Ted, yung kapangyarihan po ng BOC sa pamamagitan ko po, yung LOA pwede pong gamitin kagad yan kapag commercial establishments po or warehousing. Subalit pagbahay na po o residential bahay po yan. Kailangan po natin ng korte po dyan. Titingnan po natin. Apply po naman natin po yan. Kaya lang, kung pwedeng wag na ho natin muna i-telegraph at nandiyan na rin lang. Opo. Titignan po kagad. Ngayon ko lang po narinig, sorry po, inaamin ko, nakapokus po ako dun sa ano ho talaga yung 640 vehicles since 2021. Ibang bagay po pala yun. Opo. Yes sir. So kasi itong si Maricel, kanina pa, sabi ko sa kanya, itanong mo na lang kay Commissioner kung talaga interesado ka malaman ito. So sabi nga ni Commissioner, ibang topic yung kanyang binabanggit kanina. Akala niya pareho ito na parang dealer din na sinalakay ng dating mga tauhan ng customs. So sabi ho ninyo, itong isyong ito, kasi nga ito'y mainit at marami nagtatanong, di ba, sa social media na anong balak dito ng customs? Anong balak dito ng gobyerno? Anong balak dito ng BIR? Kasi nga ito, may visuals naman kitang-kita po yung mamahalin. Pero kaninyo, ang handicap ninyo, kapag po private residence, hindi pa pwedeng katukin ng customs, kinakailangan ng court order. Kailangan po. Tama po yun. Iba po yung treatment po doon. Pero mga kaso po in fact, last week, pinag-usapan na namin, pero hindi po yan mismo sa Diskaya. Tinitingnan ko nga po yung sa social media, clue po yan Hindi lang po sila. If we can work backwards kung saan po yung pinagalingan. So, ibig sabihin, marami pa. Po kayo, actionan po natin yan. Okay. Sige po. So, bago po ako tumuhay dito po sa agricultural smuggling, na ngayon nga ay nagpapatuloy po yung investigasyon in the Senate. Dito po sa mga sinalakay dati ng customs, kaninyo nag-iimbentaryo po kayo dito? May balita na ho ba kayo nga doon sa meron namang mga legal na nadamay, pero yung nga naiipit at ang iba po ay nagreklamo na po sa inyong tanggapan, Commissioner? Tama po. Actually, 2 weeks ago, nag-meeting po. Manong Ted, bigyan ko lang kay background. Opo. Bukod po dito sa kaso po na to, again, hindi po ito alibay. Gusto ko lang po maunawaan ng ating mga kababayan. Ang minana po nating mga kaso, malalaglag po kayo sa inyong upuan yun, 9,000 cases po. Since 2021 ho ata yan. So isa lang po ito, so pinababantayan ko na po yung, of course, priority po natin, yung mga high profile cases na tinatawag, kagaya po nito. So kaya lang, hindi naman natin pwedeng pabayaan po yung iba, Along with the resolution of these cases, kailangan po natin bagong team. So, ang magandang balita nga po, meron na po tayong bagong team sa legal services po natin na ayoko naman pagbintangan po yung dati, naman, moving forward. Ito po yung ating bagong team na antanggal po natin yan, isa-isain po natin yan. Isa po ito doon. Ito po, 640 vehicles, nagsimula po ito. Ang na-release na sa mga may-ari, bago pa man ako dumating, 250.
iba't iba po yung dahilan kung ba't na-release na po yan. Yung iba po ay talaga po nakita, may mga Toyota po dyan na Fortuner, yung mga ganun po. Meron naman po iba as reported, nagbayad po ng mga kaukulang buwis. Pero hindi ko na po muna makikita kung tama ba yung pinagbayaran. Kasi na-release na po yan. Opo. So nung nag-meeting po kami 2 weeks ago, nangako sila sa akin na magpapakita sila ng resulta within 2 weeks. So tama naman po, last week nakapagpa-release po sila ng 31. Again, iba't ibang dahilan po yun. Kung tama po yung pinagbayaran po nun, hindi ko pa po makikita sa ngayon po yan. So with the new team, titingnan po natin kung paano po yung mabilis na pagkilos at tama rin naman po. Hindi naman po pwedeng mabilis lang, parang nirarush ng walang dahilan. Ano po? Opo. So, Sige po. yun po ang sitwasyon po natin. Ano po ito? Anim na mga kumpanya yung involved dito. Starting with R33, Autocam, may AC, Gongmiao, Tapcar, ACH at Autovolt po. Simula 2021 po yan. Okay, pero meron po talagang smuggled. Meron po talagang hindi ho nagbayad ng buwis dito ng mga mamahalin po gaya ng sinasabi ng iba na mga meron po talaga. Meron po, kung pagbabasihan po natin yung inissuean po ng WSD po, meron po tinatawag na probable cause yun, 293 po yun. Sa ulat po sa atin. Ano? So, meron naman po, kumbaga, mga potential na talagang hindi nagbayad ng tamang buwis. Opo. At ano po ang disposition diyan? Kailan po ito malalantad para po idaan na sa sa subasta o auction yung klaro po na mga Sela, Lamborghini, Ferrari, Mga luxury. McLaren na mga talaga namang ipinapangalandakan ng mga may-ari niyan. Tapos nasama nga dito sa mga display nung ibinebenta na sinalaki ng customs at klaro na talagang smuggled. Kailan po matatapos kaya ito, Commissioner? Hindi ko po mapangako sa ngayon po. Basta ang kaya ko pong gawin po talaga. Ang direction ko po ay i-auction po yung pwede na po nating i-auction. Dahil hindi po ako niniwalan dapat po sa akin po yan. Sayang naman po yung pagkikitaan po dyan. Provided, Nanginayang ka pa, sir? Kung kaya tinutularan din ng iba po namin ang tama po yung auction. Ibig sabihin yan, tama yung minimum floor price sang-ayon po sa merkado at sang-ayon din po doon sa meron pong kumbaga magiging interesado po mag-bidding. Pero kay Pangulong Duterte, sira yan. Hindi, sa totoo, sira lahat yan. Tingnan mo. Kaya ko lang po i-commit, Manong Ted. Again, pinagbigyan niyo ako nung nakaraan, bigyan niyo po ulit ako ng another at least 30 days mararamdaman po natin yung at least sa aspeto na po itong mismo. Opo. Magkakaroon po tayo ng magandang pangyayari na po rito with my new team. Magsisimula na po sila magtrabaho. Again, hindi po alibay ito, napakarami po nating iba't iba pang hukaso. 9,000, pipiliin namin dyan yung mga priority na mapapaigi po yung ating bureau. Para sabay-sabay po nating galawan po yan. Ang dami po nating inaayos, Manong Ted. Opo, 9,000 na kaso. Lahat na po ito ng kaso ng smuggling, pati agricultural smuggling. Tama po. Nationwide po yun. Nationwide po yun. 9,000 cases. Sige. So dito po, bago ho natin puntahan na po itong magiging hearing in the Senate. Sir, yung dalawang Bugatti, kumusta na po? Kasi sinubasta ninyo, pero mukhang walang taker. Nasaan na ngayon si Bugatti, yung dalawa? At saka ano ho ang nangyari sa investigasyon ninyo? Opo. Tama po kayo. Dapat i-auction na as soon as possible. Ang minana ko po dyan, nagkaroon na po ng dalawang failed biddings po yun. Again, by procedure, di ko na po questionin po muna yun. Kung yan ba inaayos na mag-fail, mahirap po magbintang. So by procedure po, pwede na pong i-negotiate yan. Binantayin ko na lang po yung minimum price. Magkaiba po yung binibigay sa akin, isang 150 akin talagang team na pinagtitiwalaan. Ang magsagawa. So wag na natin ituloy kasi parang nalalabuan ako dito sana ng Bureau of Customs. Parang marami siyang paligoy-ligoy ito ganyan. So, pero abangan na lang natin na kung ano nga ba talaga. Kung saan nga ba galing talaga ang mga ipinambili ng sasakyan ng pamilyang Diskaya. Baka naman din talaga, totoo yung sinasabi nila na sila ay mayaman na talaga dati. Kaso nasa video pala,
Nasa video pala na sinabi nila ang sikreto ng pagyaman nila ay DPWH. Naku. Tapos nagkaroon pa ng issue, di ba? Nagkaroon pa ng issue na may 10 million ang bayad sa mga vlogger or sa mga kilalang personalidad kagaya ni Corina Sanchez tsaka ni Julius Babaw na inilahad ni Mayor Vico Soto na kapag nag-interview may 10 million ka. Kung no, sarap nung ganun. No? Hoy, ako kahit 1 million lang, interviewin ko kayo. Sige, okay lang. Sa pamilyang Diskaya dyan, gusto nyo magpa-interview sa akin, 1M. Kahit nga 500k, 100k, okay na sa akin yun. Ay nako, grabe ang perahan ngayon. Ang lupet. Samantalang ito, dito tayo sa sinabi ni Senator... dito tayo sa sinabi ni Senator Marcoleta. Dito sa pahayag ni Senator Marcoleta mapatungkol doon sa pagsama ni netong ano bang oras tong nilagay ko dito? Ito lang tingnan natin yung oras 4 or 05. 40:05. Basta na yung 40:05 na yun. Ito 40 dito tayo. Pakinggan natin itong ano na to. Pakinggan natin itong panayam ni Senator Marcoleta patungkol dito sa pagbisita ni Mayor Magalong or pagsasama ni Mayor Magalong at ni Pangulong Bongbong Marcos. So panoorin ho natin, play. Position mo. mukhang- Yun ang mali. Mukhang kakaunti lang ang Sa bayanin ganyan. katapos-tapusan naman kasi, may Oo. kasalanan din ang mamamayan. Yun. Oo. Akalain mo naman, kilala mo naman yan, wala namang gagawing matuloy, pinipilit mong iboto kasi. Hindi, sabi Wala nila naman kasi. tayong pinatutungkulan, kaya lang, alam natin lahat yan. Oho. Yun. Hindi, sabi nila, pagka hindi ko naman ito binoto, matatalo lang din yung iboboto, baka ako lang ang bumoto doon sa isang tao na yun. So, hindi na ako boboto kung ako. Kung iboboto ko lang. Di ba? Hindi ba? Yun na nga. Oo. Nako. Ngayon lang, alam na ninyo Oho. Ay, isip-isipin mo itong mga tumutulig sa, kauumpisa ko lang dyan Unang araw niyo pangalan sa hearing, Sen Ako, Marami na bilangin po umiiyak. ninyo, bilang senador, wala pa po akong 2 buwan. 1 buwan at 3 linggo pa lang ako. Oo. Pagkatapos magsasalita na itong babaeng ito, magsasalita yung sinasabi mong Mr. DBD. Oo. Ang gagaling naman ninyo. Tumakbo nga kayo sa politiko kung mananalo kayo. Kasi para bagang pagka sinabi nila, parang obligasyon niyo pang sundin, Sen. Para bagang kung ano sabihin Parang- na, yun ang susundin. At saka yung Mali Para ka bang robot, Sen? Napakatalino. Okay lang sa akin. Yung matalino kayo, walang problema sa atin. Yung magpakatalino kayo. Ay, gusto nilang gano'n, di okay lang. Pero kung halimbawa gagamitin ninyo sa paraan na hindi man kayo nakakatulong Opo. Di ba? Nagkukunwari lang kayo na matalino. Ang dami ninyong naililigaw Oho. Sip-sip sasabihin niya, bakit kanya ang palaging binabanatan mga DPD. Bakit mapagsasabay mo ba lahat? Di ba? Oho. O sabihin ko, halimbawa, kung nakikinig ka, itong babae, broadcaster. Sino kaya itong pinupunto ni Opo. Sen Marcoleta Kumakain dito? ka, halimbawa. Mapagsasabay mo bang mahirap na lang talaga. Baka kung ano pa yung masabi ko sa kanya. Baka mamualan po yun. Baka mabulunan ka Oo. Ha? Kanya-kanya tayong di ba? Oho. Ako nasasabi ko lang ito para lang maituwid sila. Baka sakali, kasi ako naniniwala, may isip naman sila. Wag na kayong Sino kaya to, no? Sino kaya tong babaeng tong, hindi kaya, si Risa ba to? sa puro ganyan na lang. Oho, tama. Hindi na rin kayo tatanggapin tingnan natin to. Magano na kayo ng mga ilang panahon lang. Oho. Wala nang maniniwala sa inyo. Nako. Alam naman yung pinanggagalingan nila Hanggang ngayon, yung naisara na prangkisa, doon lang sila tumitira. Yun na nga po. Hanggang Ay, ngayon, nako. hindi nila makita ang katwiran na kaya kayo naisara dahil sa pagkukulang ng inyong network. Oho. Nako, Tanggapin tiga ninyo, ABS-CBN. Bahala kayo sa buhay nyo. Sino kaya tong tiga ABS-CBN na to? Mahirap to, Oo, sino kaya to? Pero nasa record dyan. Yung pagkukulang ng may-ari. Nagkulang kayo. Ayaw nyong aminin. Oo. Pagkatapos ngayon salita ng salita na akala mo totoo ang mga pinagsasabi. Akala mo ang galing Oho. Subukan mo akong imbitahan. Yan na.
Subukan mo. Yan. Oh, ngayon, ayaw mo akong maimbitahan, tumigil ka. Ano kaya yun? Yun na nga. Ay, Balikan natin tong dito na to. Balikan nga natin to. Hindi siya, susunod na lang siguro. Sa susunod na lang na vlog natin, no? Oo, yung about dito sa sino kaya tong anchor na to, no? Kasubaybay sila. Opo, yan. At sumubaybay na rin itong broadcaster na babae. Oho. Kilala mo yan di Ay, ba? kilala ko po yan. Oh, Patay. Na talagang, Akala mo napakarunong mag-English no? anyway, Sen. Nabanggit ko yung Tuba Benguet no isang, kaya naman, Biyernes, weekends, Sen. Sa Baguio. Opo. Nandun po ang Pangulong Bongbong at napunan niya. Nasa dyaryo ngayon. Ayan, opo, viral po ngayon. Ang isang proyekto daw po sa lugar na yon, yung Tuba Benguet, ay useless, walang pakinabang. At pinuntahan pa po niya, nagkataon naman, nakasama rin po niya ang Pangulong Bongbong. Ito pong rock net shed at saka rock netting, ginastusan daw po ng 260 million pesos Naku. na hanggang ngayon hindi ho napapakinabangan. Grabe, no? Sen, oh. Paano mo pakikinabangan ng structure na yan? Mula pa. Ito, matagal na nating dinidiscuss ito. Opo. Ang mga bahagi ng ating mga lansangan, yung mga major highways, Oho. ay may bahagi diyan na kung tawagin ay asset preservation program. Asset Preservation Program. Okay. Lalo na sa mga bahagi na lugar na kung saan ay malimit yung landslide. Meron palang ganun. Ayan, Opo. kaya yung dadaanan Mga rockfall, mga ganun. Opo. dadaanan ay mga bangin na ganyan. Opo, Kinakailangan talaga yung kanilang Delikado pinagsasaklakan, yung mga magkakaroon ng yung mga slopes nila. Opo. Merong tinatawag na slopes protection. Slopes. Yes po. Oo. Meron ding road slips, meron mga road slips, Opo. slopes protection at saka yung landslide. Yan. Pangkaraniwan sa ganyan, dahil nga masyadong peligroso, mga bangin yan Opo. buhay talaga ang nakataya dyan. Merong memorandum ang DPWH na talagang mahigpit ang specification yan. Ang okay. pinagagamit yan, dalawa lang Kasi mapanganib nga po yun. Mapanganib, okay. Pagka pinag-uusapan yung mga road slips, Opo. slopes protection at saka yung landslide na yan, ang mahigpit na specification, yung tinatawag nilang ASTO, European ito. ASTO. ASTO, A-S-T-H-O. Okay. Pagka Opo. American standard, ang gagamitin nila ay yung ASTM. Okay, opo. ASTM. Alin man sa dalawa na yon? Mahigpit yon. Kaya pati yung rock netting na nagagamitin, talagang yung genuine talaga yon. At yung pagkakabitan yun, magkakaroon ng boring. Opo, ibabaon sa bato ata yun. Merong boring na vertical, merong horizontal. May kanya-kanyang layo yan. Halimbawa, pinag-uusapan 6 na metro o 5 metro. Ang pagitan. Horizontal yun, halimbawa. Meron naman vertical, meron din. Aha. Pagkatapos yung rocknet na yan, talagang ASTM or ASTO specification. So yung dalawa lang yun po ang required. Yung pinapayagan. rocknet na yun, talagang matibay yun. Yan ang sasagka lahat sa mga na yan. Matibay talaga yun. Lalaglag na bato. Ang nangyayari, para makatipid, Oo. para ngayon makapangurakot at Yan na. talagang lulustay ng pera ng bayan. Baktay. Magbibiding lalagay sa bidding Opo. Specified. ASTO specification rocknet. Talagang So nakasulat po yun, letter po. letra por letra, ASTO Opo. talaga Oho. Hindi ka naman mananalo pag hindi ka pipirma na ASTO talaga yun. Kaya Tama po, oo. ASTM. Oo. Bibili ngayon, hindi ASTO, bibili sa China. Naku. Yung sa halip na ASTO tsaka yung Oo, bibili sa... Isipin mo, 3 buwan pa lang kalawang na yun. Paano nga hawak doon sa mga... substance. Border sa nga hawakan yan. Oo. Ilang bilyon ang ginagastan yan. Naku. Asset Preservation Program. Oho. Ilang bilyon. Yearly, sa GAA palaging meron yan. Para proteksyonan. Para ang gamit ng kalsada natin, matagal.
Ayun. At matibay sila. Oho. Tingnan mo yung pinakita mo ngayon kanina. Yun kasi Yung rocknet na nilagay, Opo. parang sapot ng gagamba. Nako. So, parang cotton candy. Ayop din. Derweb, di pagka lumaglag ng bato doon, kaya pala ang sabi, nangangalaglag daw po yung bato sa... mangangalaglag talaga kasi Mapanganib pala. ilang buhay ang masasawi dyan. Nako. Para lamang sila magkamal ng salapi sa paraan. Oho. Intindi rin pala ng nakawan ilang dyan. bagyo lang daw mula nung July, gumuho na po, hindi rin madaanan pala yung... Guguhot-gugu. Isip-isipin mo yung bakal na ipapasok mo horizontally. Oho. O sinasabi niya 5 meters. O 2 meters lang. Oho. Ano gagawin nun? Nako. Paano tatagal yun? Hindi nga po tatagal yan. Saglit lang sana. Ito meron tayong paalaala mula po sa DOH. Ang kanila pong pinatutungkulan ngayon ay ang paglaban po sa rabies. Paalaala po tungkol sa rabies. Ang mahimbing na tulog. Naku, yun, napansin na Philippine Contractors Board. Mataas na opisyal din po nila. Aba, Ayaw kong husgahan yung mga bagay na yon kasi Opo. kung halimbawa yung contractor na yon hindi naman kasama dun sa mga flood control projects na ngayon ay okay. nauusisa natin na multo lang. Opo, O opo, kaya oo. ang pagkakagawa ay talaga namang walang kakwenta-kwenta. O baka naman ito wala namang nagawang ganon. Okay. Bagamat sa iba sigurong banda maaring mapuna din siya sapagkat wala naman sigurong kasalanan dahil sa mag-asawa siya siguro kontraktor na Dati yung ng asawa kontraktor niya. talaga, Wala namang magagawa, no? Oo, Di ba? oo. Tama. At kung wala naman siya sa posisyon, kahit na siya ay taga-COA, kung hindi naman siya direktang nakikialam dun sa pagbibigay ng audit Opo. doon sa nagagawa ng mga contractors, kailangan makita natin lahat yun eh. Opo. Kaya ayoko munang husgahan hanggat hindi natin nakita yung kabuuan ng mga pangyayari. Di ba? Bagay kasi ngayon sa social media, ang bilis ng laging iniuugnay eh. Tinatagni-tagni po nila na parang bagay na ipipinta ngayon sa isip ng tao. Okay, tama po kayo bilang isang abogado. Hindi mo naman pwedeng magkamag-anak itong dalawang ito, isangkot na nga sa isa katiwalian. Ang magiging sukatan lamang dyan, katapos-tapusan dyan, pag Opo. nakita mo talagang merong conflict of interest. Ayun, opo. Ay dyan masusuyod mo talaga yon. Sa ngayon, hindi ko pa makikita yan eh. Kinakailangan ay masusing pag-iimbestiga talaga. Opo. Para makita natin na incompatible talaga yung posisyon mo. Oho. Ay lilitaw talaga yon. At wala naman tayong kikilingan sa bagay na yan. Pero ganun sir, yung palang pick-up, ang isa requirements nila para maging member ka pala ng board, dapat dati kang contractor, parang ganun, sabihin dati kang nagtatrabaho sa ganitong negosyo para maging board ka ng pick-up. Pero hindi naman sinasabi na dapat ngayon contractor ka pa. Ayun lang. Makikita rin natin yun. Oo. Paano kung halimbawa board member ka na ng pickup pagkatapos contractor ka pa? Ayun. Naku, Sa ngayon doble-doble. lang, hindi pa natin nakikita. Maring may conflict of interest. Kasi Opo. pagka board member ka ng pickup, isa ka sa mga nag-i-screen ng mga nag-a-apply na lisensya. Oho. O kaya nagpapa-upgrade ng lisensya. Tama po. Halimbawa, ikaw AAA ka. Gusto mo ngayon magpa-upgrade na quadruple A. Ayan, oo. Dadaan ka ngayon sa kanya. Tama po. Pwede ka niyang ipitin sapagkat Baka bakit kalaban ba? mo ito. Bakit ka pa mag-apply? Ako naman may lisensya, kontraktor, gamitin mo na. Baka ganun ang mangyari. Hindi ko sinasabing ganun. Mag-royalty ka na Baka. Di ba? Yun, tama. Depende sa pagtatanong ngayon. Kapag nasagot mo ng mahusay, baka patawarin kita. Pero kapag hindi ka nakasagot, Nako. problema mo yun. Oo. Sinasabi ko lang, ang pwedeng Kaya binansagan to si Senator Senator Marcoleta na boy version ng isang Miriam Santiago. Oo, itong si Senator Marcoleta. daanan ng pagtatanong. Pero dito, Sen, sa flood control pa lamang, ako bilang nag-oobserba, parang napakalawak na, Sen. Siguro, doon naguhugot ang ilang mga broadcaster, ilang mga vloggers na kung flood control pa lamang ang pag-uusapan natin, baka maubos na agad ang termino ninyo, hindi pa natapos sa flood control issue, controversy. Meron akong pamamaraan at hindi ko muna sasabihin sa inyo. Ayun. Yun!
Oho. Abangan namin yan, Senator Marcoleta. Ha? O yan ha, sinabi niya ni Senator Marcoleta. Kasi sa totoo lang, kahit din naman na sinabi ko na rin naman yan dito, na alam niyo yun na parang sobrang lawak, sobrang lalim ng flood control issue. So parang hindi ata kayang tapusin ng Senate. Pero yan, narinig natin kay Senator Marcoleta na merong siyang plano at meron siyang gagawin. Aba, abangan ho natin to. Bakit? Tinangka ko bang gawin ito ng paganyan-ganyan lang? Oho. Ay, hindi ko muna sasabihin sa inyo. Ba, magaling ha. Kasi Ayos. nasanay sila sa di ba? Pag ganyan, ginagawang series yung hearing eh. Ay, hindi ako ganun. Ayun, ako. May malalaman eh. Ginagawang series yung hearing para pang patagal ng exposure, no? Nila kung paano. Ayan. Kaya lang, pasensya na kayo, hindi ko muna sasabihin sa inyo. Tama po, Sa tama. September 1, malalaman ninyo. Ayan na. Second hearing pa lang yun. September. Second hearing, pero kahit malaman ninyo, Opo. lahat ng mga involved dito, wala na kayong magagawa kahit malaman pa nyo. Ayun. Nako. September 1, no? Abangan natin ng second hearing dito sa ano na to, sa flood control issue. Kaya ito, talagang kaabang-awang to. Kung nung nakaraan, pa-sample pa lang, ito dito talaga may diinan ng mangyayari. At ang tanong, dadalo kaya ang mga pinapatawag ng mga kontraktor. At dahil pag hindi daw sila dumalo, ito daw ang kakahinat na nila. So, panoorin natin. Ito yung kakahinat na hindi pala ito. Ito. Ito ata yung ni rin yan. Ito. Panoorin natin. O, yan. Naglabas na ng sabpina ang Senado laban sa mga kontratistang ng ISNAB sa Senate hearing. Yan. Kaugnay sa manumalyang flood control projects. Kabilang dito ang kaibigan at campaign donor ni Senate President Francis Cheese Escudero. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. May I move for the issuance of subpoena to those absent Yan na. Yari kayo dito. invited resource persons, particularly yung mga contractors, Mr. Chair, to require them to be present in the next hearing. I so move, Mr. Chair. I think the motion is in order. Bilang tugon sa mosyon ni Senador Bato de la Rosa noong nakaraang linggo, pinirmahan na kanina ni Senate President Cheese Escudero ang mga sabpina Paktay sa kayo? kontratista na Paktay kayo. So, puwina ang inaabot nyo ngayon. Kaya dumalo kayo sa September 1. show noong August 19 sa Senado. Yari kayo dyan. Kabilang sa padadalan bukas ng napirmahan ng sabpina Wait lang ha. Mister, ano to? Luisito. Akala ko Luistro na eh. Tsaka nandito si Miss Cesara si Diskaya. Yan na. Si Lawrence Lubiano. Mr. Edgar Acosta. At ito, Mrs. Maruji Samidan. Yan, ito yung mga contractor. Authorized Managing Officer MG Sabidan Construction. At ito naman yung President Hightone Construction and Developer Crop. At ito yung kay Lubiano, no? At ito yung kay Diskaya na President sa Alpha and Omega Gen Contractor and sila pala may-ari nung laging binabanggit ni Saldico. Ito pala, Alpha and Omega. Kasi meron yung interview kay Saldico na sinabi niya, may meeting pa kami, mag-uusapan pa namin yan ng Alpha and Omega. Naku, hanapin ko nga yun sa susunod sina Luisito Tiki ng LR Tiki Builders Inc., si Zara Diskaya ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, Lawrence Lobiano ng Centerways Construction and Development Inc. na unang binanggit ni SP Cheese na donor niya noong 2022 elections. Kasama rin si Edgar Acosta ng High Tone Construction and Development Corporation, Marjorie Samidan na siyang Authorized Managing Officer ng MG Samidan Construction, Romeo Miranda ng Dami pala, no? Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. Pinasisipot din sa Senado sina Maria Roma Angeline Rimando ng St. Anthony Abang-abang Construction pala talaga Corporation, Aderma Angeli Alcazar ng SunWest Inc., Yumer Villanueva ng Top Notch Catalyst Builders Inc.,
at si Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders. Next hearing, they have to come up with a reasonable answer. Hindi ho yung may sakit, may nauna, para hong ginagago itong committee natin na may sakit, nagbakasyon na, may mga prior schedule. Ano mas importante, prior schedule, Mr. Chair? Or itong investigasyon ito? Mr. Alex. Ang 5 kontratista na sumipot o kaya ay nagpadala ng kanilang kinatawan ay imbitado pa rin sa susunod na pagdinig ng Yan, maganda yan. Rambol talaga. Isa sa tatalakayin ay ang issue ng pagpapahiram ng lisensya ng isang kontratista sa Patay ibang kayo walang dito. lisensya mula sa gobyerno para makakuha ng proyekto. Ilan dito sa mga 15 contractors na ito ang nagpahiram ng paulit-ulit ng kanilang lisensya. Kaya nga kumalat ang personalidad nila. Na-cover nila practically all regions of this country. That will be one of the subject matters of the next hearing. Itinakda Patay sa kayo dyan. September 1 o sa susunod na Lunes ang ikalawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa tinaguriang Philippines Underwater. Yan abangan natin yan. Oo, malupit to. Kaabang-abang talaga tong ano na to. Kaabang-abang talaga tong Senate hearing sa September 1. Oo, ang kaabang-abang dito, yung SunWest, Wawa Builders, tsaka yung ano, yung Diskaya. Oo, tsaka yung ano, yung tropa daw ni Chis Escudero, yan yung mga inaabangan ngayon ng mga marites na dumalo. So samantalang eto nga, isang kongresista ang nagpaulan ng pera. Video ni Samar Governor Shari Antan. Nagsasayaw umuulan ng pera. Sana all talaga. Grabe. Viral ngayon ang video ni Samar Governor Shari Tan na nagsasayaw habang may nagpapaulan ng pera. Aba, tanggalin natin muna yung sounds kasi baka grabe no? Limpak-limpak ang pira. Grabe, lupit. Sana all. Governor Tan na nakikipagsayaw habang nagpapaulan ang iba ng 50 at 20 peso bills. Pati si Tan naghagis din ng pera. Kinundina ng Lupit. ilang netizen Sana ang all. viral video. Pero paglilinaw ng opisina ni Tan, hindi ito nangyari sa isang magarbong hapunan. Hindi rin daw ito konektado sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Isa raw ito sa mga pagdiriwang ng fiesta sa Catbalogan City kung saan tinanghal ang kuratsa, isang tradisyonal na sayaw mula sa Samar at Leyte. Parte ng tradisyon ay ang gala o pagpapaulan ng pera na sumisimbolo sa pagiging mapagbigay. Hindi raw ito pagyayabang ng kayamanan. Sa katunayan, dinonate ang mga nakuhang pera sa gala sa mga simbahan sa Catbalogan. Puta na, yan na. Ginamit na yung mga simbahan. Oo. So yun naman daw pala. Ay, dinonate naman. Absuelto na yan. Oo, wag na natin pansinin. Dinonate naman daw pala sa simbahan. Absuelto na daw yan. Oh, grabe, no? Grabe. Mapapawaw ka na lang talaga sa kayamanan ng mga politiko sa ating gobyerno. Hindi kasi sa totoo lang, gaya ng paulit-ulit kong sinabi, kung nung time ni Pangulong Duterte, najeta sila ng 6 na taon, walang korupsyon at tigil ang mga proyekto nila ng mga illegal nung panahon ni Pangulong Duterte. Kaso nung panahon ni Marcos Jr., ayan na, nagsilabasan na. Talagang nilamon nila talaga ng lahat. No? Ubos ang kaban ng pera ng bayan sa mga korap ng mga opisyal na gobyerno. Kasi nga, hindi naman sila natatakot sa presidente. Tingnan nyo ngayon, si Presidente Bongbong Marcos na mismo nagsabi na grabe talaga ang korupsyon na nangyayari. Lalong-lalo na sa flood control. Hindi lang trilyon, hindi lang milyon, hindi lang bilyon, kundi trilyon na. So yun mga manateros, ano pong may kukomento nyo po dito sa mga napanood natin? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, pakidamay na rin po yung like and share. Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So, abangan na lang ho natin sa September 1 ng susunod na hearing mapatungkol ho dito sa flood control issue. So, yun. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.
Milyonaryo Pilipino, Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.